Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong pugante at yung pong continuous investigation kay suspended Banban Mayor Alice Guu, yung mga natagpuan po nila, at ito may gulat-gulat na presyo, na bentahan ng mga peking mga dokumento kung magkano po. At meron pong naghahamon. Anong sagot ng hinamon? May naghahamon. Ngayon, ano ang naging tugon nung hinahamon? So, yung pong ating titignan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, follower, subscriber, nagsishare at nagla-like ng ating mga video, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nagbi-video replay, at sa mga katuwang natin dyan sa chat box at sa video premiere at sa live stream. No? So nakakapag-live stream po tayo kasi summer break po ng mga bata, pero early morning po dito sa Northern America, particularly sa California, mga almost late na dyan sa ating bansang Pilipinas. No, between the time of 9 p.m. yan no? Mga hour and 15 something lang. Minsan mahaba na yung hour and a half o 90 minutes. Kung marami tayong makasabay na mga nagla-livestream, doon po kayo pumunta sa mga kung saan kayo komportable, no, na makakakuha ng mga tamang impormasyon, no? Okay? So, eto po, hindi ko na po isa-shoutout silang lahat kasi alam nyo naman na kung sino kayo at hindi ito video premiere. Unahin natin itong kay Kibuloy, kay Pacquiao, sa GMA News Online. Remember, 1 man down, 5 to go. At dun din sa ating isang previous vlog, pinag-iisipan po ng PMP nataasan pa ang reward kay Kibuloy. Diba 10 million yan? Kine-question ng mga DD-shit yan. Saan daw galing ang pera? Galing ba yan sa intelligent funds ng DILG? Galing pa yan sa pondo ng ganito? Oy, mga gago. Wala na kayong pakialam. Kayo nga mga patay gutom kayo Sabi ng mga vloggers, influencer nyo, maraming Pilipino ang naghihirap, nagugutom. Kita mo, sa isang occasion sila doon, lamon ng lamon. Maghahanap ng 20 pesos kilo ng bigas, pero sila lumalamon. Tapos yung mga followers sila, mga uto-uto, naniniwala na ang dami naghihirap na Pilipino. Tinakita mo yung mga sinusubaybayan nilang mga gagot, mga bobot, sinungaling ng mga vloggers, influencer Lamon lang ng lamon, gumagastos pa ng pera, pupunta sa Hong Kong. Kung ipinamigay nyo na lang yan doon sa mga sinasabi nyong mga Pilipinong naghihirap at nagugutom. Tapos makita mo yung mga sa Facebook account nila, minumura ang Pangulo, nasaan na yung ganito, tingnan mo ang profile na sa ibang bansa. Ang sarap-sarap ng buhay. Diba? Mga gago. So ito po mga kababayan, no? Bago tayo pumunta kay Kibuloy, no? Nabasa ko po sa isang article na ito palang si Pauline Canada ay nagtatago dun sa pinaghulihan sa kanya na ang layo sa isang police station ay 1 kilometro lang. Tinanong ngayon tong mga kapulisan, ano ang sabi niya? Ang sagot sa kanila nung pulis, kasi po nagtatago Okay pa paano? At least ay nahuli. Diba? Kaya nga 1 man down, 5 to go. Meron nanalo ng loto, milyon. Medyo umangat-angat na ang buhay niyan. Okay, ngayon, si Kibuloy, baka yung tumbong nito, nanginginig na, yung itlog niya, nag-shrink na. Di ba, Ai-chan? Dahil nahuli yung isa. Ang ano pa nga dyan, iniisip nila, baka yung si Canada, mag-i-squill na. Baka mabigyan siya ng lighter sentence. Maging state witness. Ituro niya lahat kung nasaan yung 5. Bag itinuro niya, di ka nung mapunta yung reward, di ba meron siyang 14 million, di bigay sa pamilya, di siyang nakapagturo di ba? May papakita ko sa inyo mga kababayan ayan tignan nyo yan tignan nyo. Anong sabi diyan?
Ano sabi? Saka mo na hanapin sarili mo. Si Quiboloy muna. 10 million is 10 million, di ba? O ito po, sa ulat ng GMA News Online. Quiboloy is still in PH. Ay, nasa Pilipinas pa daw, says Abalos. O ayan. So sinabi na ni DILG Abalos. Fugitive televangelist Pastor Quiboloy, leader of Kingdom of Culto ni Quiboloy, is still in the Philippines according to DILG Benhar Abalos. Ngayon, ito kasing si Mick, sabi niya, bakit daw tinawag na fugitive? Oy, GMA, bakit nyo nga naman tinatawag na fugitive si Quiboloy? Ano ba meaning ng fugitive? Ayan po yung sabi ng mga DD shit, no? Bakit siya wanted? Hindi naman siya nahatulan ng hindi pa naman daw guilty. Mga gago talaga, no? Wala nang masabi. Ito. Mix, fugitive, noun. Sabi ni Google. A person who has escaped from a place or in hiding. Especially to avoid arrest or persecution. Kayong mga gagong didishit. Bakit tinatawag na pugante si Quiboloy? Ayan. Binasa ko na. Ulitin ko, A person who has escaped from a place or is in hiding, especially to avoid arrest or persecution. Ano kayo doon? Di ba? Huwag daw tawaging pugante si bulaang propeta ni Baal. Di ba? Ano tawag dyan? Runaway. I'll be runaway. Alam niyo yung favorite kanta ni Quiboloy, Ilora? 500 miles. 500 miles. 500 miles. I'm 500 miles away from home. You can hear the whistle blow. 500 miles. Di ba mga gago lang? Bakit daw tatawaging pugante? hindi naintindihan yung meaning ng fugitive ang putya. Tapos ikaw Mix nga. Wag ka nga kasi ikaw ang hiling mong tumambay kay Banat Bay, walang utak yun. Ito ang sabi ni Abalos. There is always a lot of possibility na maaring kung saan parte sila ng mundo. Pero sa aming nakikita sa ngayon, nandyan lang yan. Nandito lang yan sa Pilipinas. So, we will assure you this. Lumiliit na ang Pilipinas para sa kanila. Ganyang gumalaw ang pulis, ang militar. Saan ka na magtatagod niyan? Ang taong bayan pa. Kasi nga, di ba sa reward? Lalo na pag tumaas ang reward money niyan, ay nako, baka mas kinadidiset sila, wala na, agawan na. Pastor, alam ko naman na you have your reasons. Sinabi mo, you're innocent. Just surrender. I surrender all. I-present mo ito sa court of law. This is the time to present your evidence and your lawyers. We have procedures in court. At kung sakali naman merong appeal ito, ito ay ginawa ng ating mambabatas to make sure na talagang tama ang proseso ng hustisya sa ating bansa at lahat dapat ay sumunod dito. Correct nga naman. Kasi kayo pabor na pabor kayo doon sa sinasabi ng ating Pangulo na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. We have a working justice system. Pagdating dito, si Quiboloy, hindi gumagana ang ating justice system. Di ba mga delulo talaga eh. Kung ano lang yung convenient sa kanila, ayun ang sasabihin nila. Di ba? Hindi nyo, inaayunan nyo nga ang presidente na tama ang presidente. Hindi pinapapasok ang ICC. Pero pagdating kay Quiboloy, ay, hindi gumagana ang ating justice system.
Mga gago. Mga animals. Oy, wala daw sa China si Kibuloy, no? Lumiliit na ang Pilipinas. Sek, mali ka. Ang lumiliit kay Kibuloy ay yung kanyang ethics. At yung mga utak ng kanyang mga kulto. Bakit daw fugitive? Hindi pa naman guilty. Eh kung gagod ba naman kayo paano mahahatulang guilty? Humarap na ba sa kaso? Pinatawag na ba siya ng korte? Pinapatawag siya sa korte para magbigay siya ng ano niya, posisyon niya, kung guilty or not guilty dun sa inihaing kaso sa kanya. Eh kaso hindi siya makaharap dahil nga non-bailable. Ano yung non-bailable? Eh di yung qualified human trafficking, after mag-pleading ka, tuloy oblo ka, walang bail eh. Takot na takot si Kibuloy. Paano na ako makakapag-palmolive doon sa oblo? Ano ba naman yan? O eto pa, ha? Labas muna ta dyan kay Pacquiao. Eto, isang ma-oblo na ito. Malapit-lapit na to. Mukhang ayaw nang pumunta sa hearing. Tumakbo pa siya sa Korte Suprema at humihingi ng tulong sa Korte Suprema na sabihin daw kay Hontiveros na hindi na a-attend si Alice Go as resource person. Kasi daw po na-traumatize na siya, na-i-stress na siya. Tangina. Ang kakapal ng mukha ng mga gago na ito. Ang daming mga lawyer sa atin na mga gago talaga. Ewan ko, pasensya naman ha. Inquirer.net. Oh, labas tayo. Punta tayo kay Mayor Alice Guo. Gatchalian. No law violated in releasing Alice Guo information. O wala daw batas. Kaya wala naman pala eh. Baka naman magrereklamo na yung kampo ni yung kampo ni ano ba to? Yung kampo ni Mayor Alice Guo na nilalabag ng Senado yung paglalabas ng information kay kay Alice Guo. Lalong-lalo na ipinrisk kasi ipinrisk ng AMLAC yung kanyang mga assets. Kaya, patay na, wala na. Ito po, dito. Senator Sherwin Gatchalian defended the upper chamber and the Anti-Money Laundering Council, the AMLC, over the public disclosure of information on suspended Banban Mayor Alice Guo. Si Ilora nga, binigyan ako ng ng information about dun sa ari-arian, mga ari-arian ni Alice Guo. 12 ang lupa, ang lalaking lupa, ang daming pira. According to Gatchalian, the Senate and AMLC did not violate any policies for releasing information to the public regarding Guo's case, including her. Ilan, Ilora? Ito yung pinakita sa akin ni Ilora 36 bank accounts. Putik na yan. Ako nga, ang bangko ko lang iisa. Hindi pa ako mabigyan ni Ai Chang ng pangalawa. Di ba? Si Tita Aurora, nag-iipon pa yung Ai Chang Si Tita, nag-iipon pa nung pangbangko natin, yung piggy bank. Hindi pa daw puno. Payat pa yung baboy natin. Ano ba naman yung Ilora? Tulungan mo na si Tita Aurora, patabayin yung baboy. Di ba? Kasi nga po, ayan sa balita ng ng GMA News, AMLC, CA, Court of Appeals issued freeze order on assets of Alice Guo at dalawa pa. Talagang yung CA na ang kumatig, mga kababayan. Ano pang magagawa mo dyan? Nag-appeal na siguro sila. Kaya sabi ng Court of Appeal sa AMLAC, no. In a press conference Friday, the senator made clear that disclosed information is all public records, considering that the Court of Appeals already ordered the freezing of Guo's assets. Kaya nga inaantay muna ng Senado na i-file at inaantay din ng Senado magkaroon ng ruling dahil kung wala namang ruling ang CA, ibig sabihin walang probable cause. So may ruling na yon at yung records nasa CA na, so anyone can ask for those records dahil nga it forms part of public records na. Public records na. So ano pa nirereklamo? Kakahiya naman kayo. Gatchalian remarks was a reaction to reports that Guo's legal counsel, attorney Stephen David, complained about the release of his client's bank account details to the public. The lawyer said it violates the rights of Guo. In a text message to Senate reporters on Friday, David, yung lawyer ni Guo, maintained that bank account details are confidential matters.
Covered yan ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Bakit na-divulge sa public yung mga ganyan na usapan? Eh di magdemanda kayo. Ito naman ang sabi ni Gatchalian. Walang violation because that forms part of public records and anyone can go to the courts to ask for that petition. In fact, yung mga kaso dahil na notarize yan, it forms part of public records. Hindi naman yan top secret. Kasama yan sa petition. O ayan, ikaw, Attorney David, kung nakikita mong na-violate yung karapatan ni Mayor Alice Go na kliyente mo, mag-file ka ng kaso. Kasuhan mo ang Senado, si Gatchalian. O yan. Pero ang sabi ni Gatchalian, it's a public record. Anybody can petition the court to ask for that one. O sino nagsasabi ng totoo sa inyo? Di ba, Elora? Now, eto pa, si Gatchalian talagang maraming dinidivulge no? Sa GMA News ulit, billions of unjustified money entered Alice Guo's bank account. Sabi ni Gatchalian, billions? Wow, sana naman all may billions. Wala nga akong millions. Wala nga akong 100,000. Kaya nga gusto ko makita si Kibuloy. Hanapin ko muna si Kibuloy bago yung bangko ni Mayor. Bakit paano maka 10 million naman ako o maski na isa lang dyan sa mga Canada, 1 million. Pwede na yun. $20,000 na yun, Elora. Nako, may pang Disneyland na ako. Di ba? Senator Gatchalian on Friday disclosed that billions of supposed unjustified money went into the bank accounts of suspended Mayor Alice Go from 2019 to 2022. Nako, 4 years pala ito. 19, 20, 21, 22. 4 years. This information came a day after the Anti-Money Laundering Council announced that the Court of Appeals has ordered the freezing of the bank accounts and personal assets of Guo and 2 other individuals who were allegedly involved in the legal activities in the Pogo. Saan kukuha ng finances ito? Saan kukuha ng panggastos? Agoy. Pero kung hawak naman siguro siya ng, alam nyo na, di may pera siya. 36 bank accounts, 12 land holdings, 12 motor vehicles, and 1 helicopter. Akala ko ba naibenta ng helicopter? Binigay nila sa amin yung amount at malaking amounts talaga. Binigay daw nung AMLAC. We're talking about billions in a span of 3 years. Billions yung pumasok sa account ni Alice Guo. Pero if you look at the corporations, kaya nga binabalikan natin during the Senate hearing yung corporations. Both the income statements and the statement of cash flow, walang billions, puro hundreds of thousands lang. Okay. Ito pa. Ito yung may dinivulge pa siya, ha. Dito, makikita na ang pera na nanggagaling sa iba't ibang lugar pumapasok sa account ni Alice Go in the amounts of billions, tapos lumalabas to sa iba't ibang individuals at corporation, particularly dito sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Banban. Parang itong si Mayor Alice Go, siya yung gateway. Ako na lahat yan. Pasok nyo lahat sa account ko, tapos ako na lang ang magdi-distribute. Ganyan. Siya yan, ganyan. Di ba? Siya yung ginamit, tanga-tanga lang siya. Di ba? Ito pa, suspicious transaction. Gatchalian explained that the freezing of Go's assets and accounts means that the mayor cannot justify where her money came from. Diba? Hindi niya ma-justify Paano? Hindi siya umaatin They found out na talagang suspicious ang transaction at mataas ang probability nito na money laundering ang nangyari kaya na-freeze agad ang asset. Siyempre, billions ba naman? Hindi mo tatanungin niya saan nanggagaling? It's worth noting na bakit ngayon lang lumabas ito. If you look at the timeline, 2019 pa na malaki yung transaction. Ay, alam nyo na kung sinong nakaupo dyan. Diba? In a span of 3 years, almost billions yung pumasok sa account niya. Bakit hindi na-report ng bangko? Ikaw, tanungin mo sarili mo. Sino ba ang nakaupo noon? Diba? Diba yung amo mong si Digong? Sa suspetya ko dito, meron din pagkukulang yung bangko. Baka yung mga bangko, lalo na yung mga branches, meron din kutsaba na nangyari at din nire-report agad sa AMLAC. Siyempre, sindikato, mga kababayan, alam na this.
Ngayon, itong masakit na katotohanan, mga kababayan. Sa Inquirer.net, diyan pa rin sa Pogo, Gatchalian, PH has become money laundering haven due to Pogos. Hindi lang po money laundering. Ginawang hub for criminality ang Pilipinas. Ginago tayo ng mga Tsekwa. Ginago tayo ng mga foreigner. Ayan lang po, hindi lang money laundering, crimes, sexual trafficking, human trafficking, yan po yan. Ito sabi niya, in fact, ako, kampante akong sabihin na ito ang Pilipinas ay naging money laundering heaven na rin ng buong mundo dahil ang laki ng perang pumapasok. Billions ang pumapasok sa ating bansa. In the case of Banban and Porac, nakita natin yung construction nila pumapasok dito billions of pesos. Pero hindi makita kung saan nanggaling o sino ang binayaran. Correct. Alam nyo na yan. No? Mga sindikato po yan. Kaya hindi tayo maalis-alis sa gray list because of money laundering and Pogo. Kung matatandaan ninyo, parati tayong nasa gray list. Ayan. Ano ba yung sinasabi niyang gray list? Yung parang yung listahan ng mga bansang ang laki ng pumapasok na laundering ng pera. Hindi tayo maalis-alis dyan If you read the gray list report, which binasa namin, isa dyan sa pinakamalaking black eye sa atin ay ang Pogo. Correct. Wala paano? Yung ating mga nasa gobyerno, mga kawani dyan, di ba? Ayan. Kakaasar, ganun talaga. Parang na-embed na sa kultura natin yan Hindi malabanan yung corruption, yung ganyan na katiwalian sa serbisyo, no? Sasabihin na gusto mo ba mamadali ang mo? Ganito lang yan. Nadadaan sa maboteng usapan. Yun. Di ba? Ngayon, ano po ang dito? Ito pa sabi ni Gatchalian. Lahat kay Gatchalian. GMA News. 300,000 pesos price tag for fake birth certificates, passport, and government ID. Kita nyo yan? Documents for sale. Senator Gatchalian shared information from the Chinese community that the price tag for the processing of birth certificates, including other government IDs, at around 300,000 pesos. Sa 300,000 pesos, makakuha ka na ng birth certificate, passport, at ilang mga government IDs. The lawmaker barred this amid the NBI discovery that around 200 falsified birth certificates were issued to Chinese nationals from 2018 to 2019 in Santa Cruz, Davao del Sur. Ayan po. Diyan sa Davao, Davao City, Davao del Sur, o whatever. Saan bang Davao City? Saan bang Davao yan? Kasi 5 province yan sa Davao region Biruin nyo yan, isang taon, hindi man lang nalaman dyan ng LGU yan. Last Saturday, may nakausap ako sa Chinese community. Sinabi nila sa akin na ang running price pala para makakuha ng birth certificate kasama ng passport, kasama na ng driver's license is 300,000 pesos. So therefore, yung ating mga government agencies, talamak ang mga tiwali. Handang ibenta ang Pilipinas sa ganito. So nasaan yung sinasabi ni Digong na lilinisin niya ang korupsyon sa gobyerno? Nasaan? Wala. Lumala palalo, gawa ng mga inchik. Meron nga ganun na naglalakad, magbibigay ka ng 300,000, bibigyan ka niya ng birth certificate, bibigyan ka niya ng passport, bibigyan ka ng driver's license at iba pa. Kumbaga, lalakarin na nila lahat yun. Ayun ang dapat nyong makita, Sherwin Gatchalian. Ayun ang dapat na mahuli. Kasi lalala pa ito, mga kababayan. Very concerning talaga. Ito, once may birth certificate na, madali nang kuhanin yung iba. So yun ang narinig ko sa Chinese community na umiikot ngayon dahil nga lumabas na ito. Pumutok itong issue na ito So apparently, meron pala talagang ganyan na modus. Anong gusto mo kumuha ng peking certificate? He said, matagal na yan. Nagbubulag-bulagan lang kayo. Diba? Kasi nga bakit? Whether yung iba tumatanggap o whether yung iba tinitreten. Maganda siguro, iniisip nila, kaysa naman itret nyo ako, join the club na lang ako. If you cannot beat them, join them. Diba? Diyan sa Davao del Sur,
200 fake birth certificate. Sino ang mga kumita? Ha? Dapat yan, ma-unmask kayo. Mga walang hiya kayo. Davao, Davao. A hub for criminals. Takbuhan ng criminals, lalo na ang Davao City. O, daming inchik dyan. Siguro nga yan Davao, province of Pujan. Ayun. Kaya pala, sinasabi nila kanila ang West Philippine Sea kasi ang lapit ng island nila Davao, Island of Pujan. Ayun lapit di ba? Less than how many miles lang o kilometer Davao. Amin yan. Kaya pala naglilibot din sila diyan sa ating Eastern Seaboard. Diyan sa Region 5 kasi ang lapit ng Davao, province of Pujan. Di ba? Ganun po yan. Kaya pala sila nagtatakbuhan doon. Meron na pala silang province of China diyan, yang Davao. No? Ang kanilang governor si Duterte. Yun, ganun pala yun. Kaya nga sabi natin, you Davaos are very lucky. You have the mayor that robs you. You have the congressman that robs you. You have the vice president that robs you. You have the former president that robs you more. Di ba? Ayun po yung sabi nung sa hapon, di ba? Sabi natin you Davaos are very lucky. You have the mayor that loves you. You have the congressman that loves you. You have the vice president that loves you. You have the vice president that loves you more. Sabihin nyo yan sa sa Hapon. O kaya sa Vietnamese. Di ba? Sa Hapon. Hindi naman po sa bang mamaliit sa mga Hapon ha. Sabi nila noon joke po yan yung namatay sa tarmac ng airport yung namatay. Siya nagsabing joke yan. No? Patungkol po yan kila Apula kay dati, kay Madam Imelda. Gagamitin natin kay Duterte. Di ba? Yun. Ano sabi dito sa GMA News Online? Sabi ng PAOK, yung Philippine Anti-Organized Crime Commission. Unlikely for Alice Guo to be state witness. Imposible naman yan. Seems one of the most guilty. Paano siya magiging state witness? Grabe naman yan. Diba? Ito po ang sabi ni Undersecretary ng PAOK na si Gilbert Cruz. In this case, talagang nakikita natin parang si suspended Mayor Alice Guo yung isa sa pinaka most guilty. So sa tingin ko, hindi papasa yan. Tama lang yan. Para sa akin po, malabo po yan. No! Tanga-tanga naman kung gagawin yung state witness yan. Mag-squill siya. Ha? Siya ang pinaka-guilty. Grabe naman kayo. Now, punta tayo dito. Ha? Sa quote card na lang. Dito na lang. Ha? Ano bang gagamitin natin? Quote card ni Escudero. Ha? Kasi, di ba, after nung Senate hearing, isa sa tinamaan si Harry Roque. Nakita yung bank records niya doon, nakita yung isang organizational chart ng Lucky 99 na isa siya sa mga legal counsel o todo depensa siya, no? Ano pa ba yung sinasabi niya kay Hontiveros? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Unahin na natin muna pala yung kay Hontiveros kasi mas maganda tong isa surprise. Teka lang, hanapin ko lang sa Impact Leadership. Ito yung sabi ni Roque. Senator Risa Hontiveros' conclusion that I lied when I claimed in the media that I am Whirlwind's counsel is bereft of merit. I clarified that I did not consent to, nor was I informed of my name's inclusion in any submission of Lucky South with the PAGCOR concerning license renewal. If her only basis is the organizational chart, naming me as legal counsel of Lucky South 99, then I challenge her to prove that I have a direct hand in preparing the said document. So ayun daw po. Hinahamon niya si Hontiveros na patunayan na meron daw direct hand si Roque sa paggawa ng organizational chart nung Lucky South 99 kasi yun yung illegal Pero ang sabi ni PAGCOR chairman Tenko siya ang naglo-lawyering doon sa Lucky South 99 na kung saan si Cassandra Ong yung anong sabi diyan ni Hontiveros,
lumalabas talaga siya sa attachment sa application letter ng Lucky South 99. Bilang siya ang legal, nandun siya sa organizational chart at kinonfirm ng PAGCOR na siya yung tumatayong abogado ng Lucky South 99 at hindi lamang ng Whirlwind. So, abogado siya ng Pogo Company, hindi lamang ng may-ari ng lupa. Ayan na, Roque. Sige, maganda po ito. Ngayon, sabi po dito sa politico.com, kasi merong balita dito, si SP Escudero, sabi niya, Chis Escudero dares Harry Roque clarify allegations of lobbying for illegal Pogo. Ayan po. Ayan ang sasabi dito. Kasi sa quote card po ng Global Daily Mirror, hanapin ko lang saglit para makita niyo. Ito. Sa quote card ng Global Daily Mirror, sabi ni Escudero, anyone accused of anything has a right to face his accuser and air his side. I believe that these are serious allegations which Secretary Roque should clarify, and I believe that the committee will most likely invite him to get his side of this issue. Actually, di ba nga, mukhang sinabi na nga na iimbestigahan nga nila, ipapatawag nila si Roque. No? Ano lang sagot ni Roque? I'll be there. Di ba, Elora? Ano sabi ni Roque, I'll be there. Kinanta ko na lang kasi yan lang sabi niya. Di ba? I'll reach out my hand to you. I have faith in all you do. Just call my name, Hontiveros. And I'll be there. Yan tawang-tawa tuloy ako. Sabi ni Harry Roque, I will be there. Alam niyo naman yan si Talakito. Palaban ang si Ateng. Ateng, palaban ka pala. Yan lang po mga kababayan, Hanggang dyan na lang po, So, si Kibuloy, sabi ni DILG Abalos, to recap, nasa Pilipinas pa rin. Kasi kung nakalabas ng bansa yan, meron at merong mananagot dapat dyan. Paano nakalabas dyan? Wala bang hold departure order yan, yung HDO? Mayayari na naman dyan ng CAAP o yung MIAA. Takira talaga, Baka nilipad na lang yan. Basta ito, pera mo. Yan, bayong-bayong ng pera. At si Alice Guo, na-freeze po yung kanyang mga assets, yung kanyang mga lahat, bank accounts. Saan kaya kukuha ng panggastos ito ngayon? Di ba? Baka naman, alam niyo yung mga sa narcos, yung mga drug lords. Manood kayo sa Netflix, May napanood ako dyan, si Ben Affleck yung movie. Pinuntahan nila yung bahay. May ire-rescue lang sila, pero natunugan nila may pera daw dun sa bahay. Yung mga narcos na yan, hindi ibinabangko ang pera nila kasi matitimbog sila money laundering. Alam nyo ginagawa ng mga yan? Sila Ben Affleck, sabi, saan yung pera? Bakit wala dito? Nakita nung isa na medyo basa pa ng paint yung dingding. Sabi niya, hindi natural yan. Nung binasag nila yung dingding, nandun yung pera nakatago sa dingding. Panoorin yung isa pa, yung Narcos, si Escobar. Yung unang Narcos. Ganon din ang ginagawa nila. Nilalagay nila sa dingding yung pera nila. Yung bangko nila, kaching! Ding-ding! Kaya pag nasunog yung bahay, sunog yung pera. Wala namang kwenta yung mga pera ng mga narcos na yan kasi alam nyo naman, di ba? Ganon. Baka ganon din yung bahay ni Alice Go sa Palm. Baka, hey, come on, wall, give me some money. Kaching! Uy, magic! Di ba? At si Roque naman, sabi ni SP, face your accuser. I'll be there. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.